Mga kapuso, narito pa rin tayo ngayon sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. At 4 na oras na nga lang bago magsara ang sementeryo ay patuloy ang pagdating ng mga nais bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay na nakalibing dito. Ayon sa ating mga nakausap, inuna umano nilang bisitahin ang mga yumaong kaanak na inilibing sa malalayong probinsya, kaya't ngayong hapon lang sila nakadalaw. Mas mainam na rin umanong hapon na bumisita upang iwas sa mainit na panahon sa umaga at tanghali, lalo pat ang iba ay may mga kasamang bata. Inaasahan ng pamunuan ng sementeryo na may bibisita pa rin bukas, November 3, kahit balik eskwela at balik trabaho na. Magbubukas naman ang sementeryo ng alas 6 ng umaga bukas. Samantala, sa ibang sementeryo sa lungsod, sa Toril Memorial Park, isang 20 anyos na lalaki ang inaresto ng mga otoridad. Nakitang kinabahan umano ang lalaki nang dumaan sa entrance inspection at biglang tumakbo palabas. Nahulog umano sa shorts nito ang isang yellow paper na pinaniniwala ang pinatuyong marijuana ang laman. Nasa kustodiya na siya ng Toril Police para masampahan ng kaso. Sa mahigpit na ipinatutupad na seguridad, mismong si Davao City Police Office Acting Director Colonel Manan Muarip ang nag-ikot sa mga sementeryo at nagpalipad ng drone. So far, maayos naman. Generally peaceful. Despite na marami ring taong nagbisita sa mga cemetery dito, sa buong Davao City, na kung saan meron tayong 53 cemeteries scattered in the whole of Davao City. Maayos, generally peaceful yung pag-obserba at pagkandak ng kalag-kalag 2025 dito sa city. Sir, meron tayong na-aresto isang 20-year-old na lalaki, sir, sa Toril area. Sir, paano natin na-apprehend itong allegedly may dala siyang marijuana sa papasok sana sa Toril Memorial Park? So far, dahil nga mahigpit yung ating security sa bawat cemetery, kung saan ito'y kinakapkapan talaga natin, pinapabulat-lat yung ilang kanilang mga gamit, then doon na-discover ngayon kung saan meron tayong nahuli doon sa kapulisan ng ating Toril Police Station at yung suspect na yun, kinasuhan na natin. Sir, bukas balik eskwela na, balik trabaho na, pero yung deployment natin sa ng ating mga PNP personnel, magpapatuloy ba sa ating 53 na mga sementeryo sa lungsod? Magkakaroon lang tayo ng parang skeletal, obserbahan lang yun kung kinakailangan pang deployan. And generally, doon sa mga school, magde-deploy tayo ulit ng police upang ma-address naman natin yung security ng ating mga kabataan pagpasok nila sa kanilang bawat paaralan dito sa city. Sir, so as of this afternoon, sir, 0 incidents na natala ng Davao City for Kalagkalag 2025? Kung pagbabasehan natin yung records ng ating kapulisan, pagdating sa 8 focus crime, mula Oktubre 31, 0600 hours, up to kanina, 0600 hours ng November 2, at hanggang sa kalusuyang oras na ito, 0 crime pa rin tayo when it comes doon sa 8 focus crime. Panoorin ang live stream coverage ng GMA Integrated News at GMA Regional TV sa aming Facebook at YouTube accounts. Ako po si Origil Relator para sa Undas 2025.